kayo! Kapag itinuloy mo ang pagpapakasal kay Carling Nemia, hindi ako pupunta sa kasal nyo! Yan ang huwag mong gagawin, Edad. Huwag mo kaming ipahiya ng ating anak. Ako ang ama ng sambahayang ito. Kaya ako masusunod. Sa ayaw o sa gusto mo, dadalo tayo sa kasal ni Nemia. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kahit makabago na ang panahon ngayon, may mga tao pa ring madaling mapapaniwala ng kanyang kapwa. Nangahawak sa sinasabi nila kaysa sa sinasabi ng dakilang lumikha. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nemia sa ating dulang sa kanyang panahon. Totoo, Carling? Gusto mong pakasal na tayo? Oo, Nemia. Gusto ko makasama ka na habang buhay. Pwede na naman, hindi ba? Nasa tamang edad na tayo. May magandang trabaho at ipon. Oo nga. At 3 years na rin tayo mag-steady. Kung ganun, payag ka? Oo, payag na payag. Salamat, Nemia. Sasabihin ko kaagad kay Itay para makapaghanda na kami. At sabihin na rin natin ito kina Aling Edad at Mang Doro. Ako na lang magsasabi, Carling. Ha? Kasi parang may problema ngayon eh. Nagtatabog si Inay. Magpapakasal na kayo ni Carling, anak. Opo, Itay. Aba, maganda yan. Para makita pa namin at makargang magiging apo. Salamat po, Itay. Hindi! Ayoko! Ano? Tutol ako, Nemia! Inay naman. Bakit naman po? Oo nga. Ayoko sa lalaking yon. Hindi mo sinabi ko na sa'yo noon pa. Kaya nga gusto ko layuan mo siya. Pero ang tigas niyang kukote mo. Eh, bakit ba bigla mo na lang inayawan si Carling Edad? Nung una naman, hindi ka ganyan sa binatang yon. Basta ayoko sa kanya. Dahil paluluhain lamang niya ang ating anak. Ano? At iiwan magiging anak nila. Inay, sobra naman ho kayo magbintang. Hindi bintang yon. Totoo yung sinabi ko. Kaya sundin mo ako. Kung ayaw mo maging sawi, layuan mo ang lalaking yon. O Carmen, maupo ka. Salamat ho, Aling Edad. Mabuti na dito kayo ngayon kasi kahapon wala kayo. Ay, pasensya na. May pinuntahan kasi ako nagpahula eh. Talagang hanggang ngayon, marami pa rin ang nagpapahula sa inyo, no? Ay, naku naman, oo. Alam kasi naman nila, mahusay ako manghuhula. Ano nga pala sadya mo? Magpapahula uli ako. Kasi mag-a-abroad yung asawa ko. Gusto kong malaman kung suswertihin ba siya doon. At saka kung dapat ko ba siyang payagan. Oo, sige. Sandali lang ha. Kukunin ko yung baraha ko. Carling, may problema ba kayo ni Nemia? Nag-aaway ba kayo? Hindi po, Itay. Mula naman po nang maging kami ni Nemia, bihira naman kayo magkatampuhan. Kung gano'n bakit malungkot ka nang dumating kanina? Kasi po sinabi ni Nemia na tutol daw po si Aling Edad na magpakasal kami. Ano? Oho. Bakit daw? Kasi paluluhain ko lang daw po si Nemia at saka iiwan. Pambihira yan si Dado. Pero parang alam ko na kung bakit nga nasabi yun. Alam niyo po? At mali. Na doon niya ibase ang magiging buhay niyo ni Nemia. Ano po kayang dahilan ni Aling Edad, Itay?
Sigurado ka? Na gusto mong dito muna tayo sa park? Ayaw mo sa inyo na lang? Naku, pagdadabugan ka lang uli ni Inay, Carling. Dahil nga ang gusto niya, layuan na kita. Salamat na lang dahil pumayag si Mang Doro na ituloy natin ang pag-ayos sa mga kailangan natin para sa ating kasal. Alam ni Itay na mali si Inay. Hindi niya dapat idepende sa hula ang buhay natin. Kailan natin sasabihin sa kanya na magpapakasal pa rin tayo? Kahit tutol siya. Paghanda ng lahat at malapit ng kasal natin. Ang mahalaga, alam ni Itay at ng parents mo ang mga hakbang natin. Oh, sige, ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, Nemya. Patutunayan ko kay Aling Edad na mali ang hula ng kanyang baraha sa akin. O, anong sasabihin mo sa akin, Nemya? Inay, next week na po ang kasal namin ni Carling. Ano? Akala ko sinunod mo na ako at kaya hindi ko na nakikita rito sa bahay ang lalaking yon. Eh, hindi pa rin pala. So, ilog ka talaga. Ay, Edad! Edad! Ano? Bakit mo naman sinampal ang ating anak? Swail siya! Naglihim pa! Hindi. Pinayagan kong paghahanda nila. Ano? Oh, At pinagkaisahan niyo pala ako? Mali naman po kasi kayo na Marami na akong hinulaan dito sa ating lugar. At kahit kailan, hindi pa pumaltos ang hula ko. Edad, sa Diyos ka dapat magtiwala. Hindi sa iyong baraha. Yung mga nangyari sa mga hinulaan mo, nagkataon lang yun. At maaari ding magkamali ang hula nyo, Nay. Oo. Kaya nga po hula dahil hindi tiyak. Tama na! Tumigil na kayo! Kapag itinuloy mo ang pagpapakasal kay Carling Nemya, hindi ako pupunta sa kasal niyo! Inay naman! Yan ang huwag mong gagawin, Edad. Huwag mo kaming ipahiya ng ating anak. Akong ama ng sambahayang ito, kaya akong masusunod. Sa ayaw o sa gusto mo, dadalo tayo sa kasal ni Nemya. Masaya ka ba, mahal? Sobrang masaya, Carling. Ikaw, maligaya ka ba? Siyempre naman. Dahil ngayon, kapiling ko ng babaeng pinakamamahal ko. Kahit na hindi ka kinibo ni Inay kanina, hindi ka galit? Hindi. Alam ko naman na kaya siya nagkakaganon. Dahil sa pag-aalala sa'yo. Dapat ko nalang unawain yun. Ang bait talaga ng mahal ko. Sana, di ka magbago. Talagang hindi. At gagawin nating sentro ng ating pag-asama ang Panginoong Diyos para magtagumpay tayo at manatiling maligaya. Salamat, Carling. Patutunayan natin kay Inay na ang hula hindi dapat napagsaligan ng kapalaran ng isang tao. Kayo pala, Aling Edad. Oh, Carmen, pinasyalan kita. Ay, papaano? Higit isang buwan nang hindi nagpapahula sa akin, ah. Dati, 2 beses sa isang linggo kung magpahula ka. Aling Edad. Uy, parang ang lungkot mo. May problema ka ba? Oh, kumusta na nga pala yung asawa mo? Sinunod mo ba yung sinabi ko na huwag mo siyang payagang mag-abroad? Oo. Dahil nga sabi niyo, nakita niyo sa baraha na magtataksil siya sa akin kapag nag-abroad. Oh, mabuti naman, sinunod mo ko. O ngayon, check na hindi na kayo magkakahiwalay ni Berting mo. Kaso, Buti ka pa nga eh. Sinunod mo yung hula ko. Samantalang si Nemya ko, sinuway ako. Hindi siya naniniwala sa hula ko. Kaya kapag lumuha siya, kasalanan niya yun. Ako. Aling Edad, wala nang asawa ko. Patay na siya. Ano? Ha? Bakit? Na-hold up po.
Pinatay ng mga hold-upper. 2 linggo na ho siyang nakalibing. Kaya nagkahiwalay din kami. Abay, huwag ka magalit, Barang. Kung hindi man nagkatotoo yung hula kung mananalo ka sa loto nung nakaraang linggo. Abay, malaking halaga na talo sa akin. Dahil sinunod ko hula ninyo, Aling Edad. 30,000! Aba, kasalanan mo yun. Eh, bakit ka nagpatalo ng ganong kalaki? Ah, at ako pa may kasalanan? Nako, Aling Edad. Pasalamat kayo at marunong pa akong gumalang sa matanda. Dahil kung hindi, sinugod ko na kayo dyan sa bahay ninyo. Wala kayong kwentang manguhula, buisit! Galit na galit. Pinatayan pa ako ng cellphone. Eh, siya nga ito nagpahula kung mananalo daw siya sa loto. At ayon sa hula mo, mananalo siya. Oo! Pero hindi nangyari. Ayun nga, 30,000 daw yung talo niya. Talagang magagalit sa iyo yun. Pero sa isang banda, may kasalanan din siya. Dahil ang hilig niyang maniwala sa hula mo. Doro naman. Mano nga magbago ka na, Edad? Iwan mo na yung panghuhula. Pati tuloy ka pa mo napapahamak dahil sa ginagawa mo. Mahal, happy anniversary. Happy anniversary din, Carling. Ang bilis lumipas ng panahon, ano? Oo nga. Parang kailan lang, bagong kasal tayo. Ngayon 20 years na tayong kasal. At kasama ka pa rin namin ang 2 nating anak. Maligayang namumuhay. Hindi natupad ang hula ni Inay. Dahil ang Panginoong Diyos ang ginawa nating sentro ng ating pagsasama. Saka hindi naman talaga totoo ang hula. At kung may natutupad man sa mga hula, nagkataon lang. Tulad nitong pandemic dumating. Di naman ito nahulaan ng mga mahuhusay ng mga manghuhula. Sabi nila, maganda ang taong 2020. Pero nagkamali silang lahat. Tama ka. Hanggang ngayon nga, may pandemic pa rin. At si Inay naman, tingin ko namulat na rin sa kanyang pagkakamali. Dahil matagal na siyang hindi nanghuhula. Sa Diyos mo itiwala ang iyong bukas at ikaw ay Kanyang itataas. Sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon. Masama pa rin ang pinasok mong trabaho. Bili pa naman kami sa'yo. Yung pala masama kang babae. Masama! Handog ng DZRH ang dula sa Kanyang panahon. May mga taong dahil sa pagmamahal sa pamilya ay nagagawang isakripisyo ang kanilang sarili. Ganito ang naging karanasan ni Olive sa ating dulang
sa kanyang panahon. Oh, kumusta na si Mang Nato, Olive? Ligtas na siya sa pahan ni Rachel. Salamat sa'yo. Bakit sa akin? Dahil ipinakilala mo sa akin si Nestor. Kaya nagustuhan niya ako at tinulungan. Ay naku, bruha ka. Ikaw ang nagsakripisyo, no? Kaya wala kang utang na loob sa akin. Buti, hindi nagtanong si Glenn kung saan galing yung perang ginagastos mo. Ay naku, nagtanong si Myla. Sinabi ko na lang na pinautang mo ko. At babayaran ko sa'yo ng unti-unti kada sweldo ko. Ang galing talaga ng kaibigan ko. Naging bida tuloy ako. Ay, kain na tayo, Tay! Masarap tong mga dalang ulam ni Ate Olive. Oo nga, Itay. Siguradong marami tayong makakain. Nasaan bang ate ninyo at nang makasabay na natin kumain? Kumain na raw po siya, Itay. Magpapahinga na lang daw po siya. Kasi masakit po ang ulo niya. Ang bait talaga ng ate ninyo. Lagi tayong naaalala. Ay, ako totoo po yan, Tay. Binigay na nga niya yung 1 week allowance namin ni Kuya Glenn eh. Oh, Para daw kahit mawala siya ng pera, naulan niya ng bigay para sa amin. kaya kayong dalawa ha. Huwag niyong pasasamayin ang loob ng ate niyo. Mag-aral kayong mabuti. At huwag niyo siyang bibiguin. 2 weeks tayong mawawala? Bakit? Saan tayo pupunta? O hindi sa Baguio at sa Boracay, dear. Doon tayo magre-relax. Ganun ba? Oh, bakit parang nalungkot ka? Hindi ka ba natutuwa na makakapasyal ka? Bibili kita doon ng mga gamit mo. Pati pamilya mo. Ipamimili din natin para may pasalubong ka sa kanila. Masaya naman ako na makakarating ako doon. Kaya lang, iniisip ko kasi kung anong sasabihin ko sa kanila. Alam mo naman na lihim sa kanilang tunay kong trabaho. Pati na yung relasyon natin. Yun lang pala eh. Madali lang yan. Sabihin mo, isinasama ka ng boss mo para ipromote ang mga produkto ng kumpanya niya sa probinsya. Wow! Bongga ka talaga, girl. Ang gaganda ng mga damit at alahas na ibinibigay sa ni Nestor. Ang swerte mo talaga! Ay, ewan ko ba kung swerte nga matatawag ito. Bakit naman ganyan ang sinabi mo? Kasi alam ko namang mali ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Ginagawa ko lang ito upang matulungan ang pamilyang kumupkup sa akin at nagmahal. Kaya nga bilib ako sa'yo, Olive eh. Hindi lahat makakaya yung sakripisyong ginawa mo. Lalo na hindi mo naman kadugo si Mang Nato. Inampung ka lang nila nung maulila ka. Pero kahit ganun, tinrato nila ako ng mabuti at minahal. Sana lang kung dumating ang panahon na malaman ni na Tatay Nato ang lahat. Sana maunawaan nila ako at mapatawad. Siguro naman, Myla, hindi mo na ako kukulitin. Dahil sinamahan na kita sa paghanap ng materials para sa project ng grupo nyo. Ay, oo naman, Kuya Glenn. Kasi naman, yung mga kasama ko, hindi sila pwede ngayon. Ako yung naka-assign na bumili ng mga gagamitin namin. Kaya nga, kinulit kita na samahan ako. Nakakatamad kaya maghanap mag-isa. Dapat tinutularan mo ang sipag ni Ate Olive. Kahit nahihirapan, trabaho pa rin ang trabaho para sa ating lahat. Oo nga, Kuya. Kaya nga, nag-aaral ako ng gusto. Para naman may konsuelo si ate. Tama, para matuwa siya. Alam mo, Myla, naisip ko buti na lang kinupkup ni na Itay at Inay si Ate Olive.
nung namatay ang mga magulang niya, nagkaroon tayo ng mabait at mapagmahal na ate. Ay! Oh. Sandali, kuya. Ha? Tingnan mo yun, oh. Yung akbay ng matandang lalaki. Di ba si ate yun? Oo nga, no. Bakit ang sweet nila nung matandang yun? Tsaka, saan sila pupunta? Sundan kaya natin. Para masagot yung mga tanong natin. Ayaw namin kumain. Oh, himala. Ayaw niyong kumain kahit paborito niyong ulam ang dala ko? Wala kaming gana. Glenn, Myla, may problema ba kayo? Kasi hindi naman kayo ganyan dati. Ikaw ang problema namin, ate. Ha? Nagsinungaling ka sa amin. Ano? Hindi kita maintindihan, Myla. Akala namin promo girl ka sa isang malaking kumpanya na malinis ang trabaho mo. Oh, Yun pala, may sugar daddy ka? Glenn, nakita namin kayo sa mall, ha? Habang akbay ka ng lalaki na kasing edad na ni Itay. At sinundan namin kayo. Nakita namin ang lahat. Kaya hindi ka na makapaglilihim pa. Sorry, Glenn. Myla. Paano mo siya nakilala? Sa bar? O ibinugaw ka ni Rachel? Siguro, inimpluwensyahan ka ng bar girl na yon. Hindi. Hindi totoo yan. Huwag kayong magalit sa kanya. Oo, tinulungan niya ako mapasok bilang escort girl. Pero ako ang nagdesisyon noon. Para maipagamot si Itay nato. At gumaling siya. Masama pa rin ang pinasok mong trabaho. Bilib pa naman kami sa'yo? Yung pala, masama kang babae! Masama! Yung pala ang dahilan. Kaya ganyan na lang ang pag-iyak mo. Napakasakit, Nestor. Napakasakit ng mga sinabi nila sa akin. Uy, nabigla kasi sila. Pero pasasamba, maiintindihan ka rin nila. Pero ang gusto nila, umalis na ako doon. Ganun ba? O edi, umalis ka na muna doon. Ikukuha kita ng isang magandang apartment. Yung magiging komportable ka. Mabuti nga yun para makapagsama na tayo. Pero Nestor, may asawa ka. At kahit anong oras maaari siyang bumalik ng Pilipinas. Hindi niya malalaman ang relasyon natin. Kahit na ibahay pa kita. Ayoko. Lalo lang magagalit sa akin ang pamilya ko pag ginawa ko yun. O anong gagawin mo? Mga anak, pwede ba tayong mag-usap Tungkol po saan, Itay? tungkol sa Ate Olive niyo? Galit kami sa kanya, Tay. Ang sama niya. Sinungaling siya. Inapaniwala tayong malinis ang trabaho niya. Hindi naman pala. Gusto namin umalis na siya dito. Alam kong mali ang ginawa niya. Pero sana naman, huwag kayong maging ganyan kalupit sa kanya. Itay, kinakampihan niyo pa po siya? Hindi, Glenn. Kasasabi ko lang, mali ang ginawa niya. Ang gusto ko lang alalahanin niyo na nagawa niya yon dahil sa pagmamahal sa atin. Para maipagamot ako sa aking prostate cancer at upang makapag-aral kayo. Tay? Kung hindi niya ginawang sakripisyong yon, palagay niyo kaya, buhay pa ako mga anak. Kasi naman, Itay, Ang dapat nating gawin, tulungan siya magbagong buhay. Ako, maaari naman ako magtrabaho. Magtitinda-tinda ako para kahit papano'y kumita ako. At kayong dalawa, mag-working student kayo. Huh?
Gusto niyo magtrabaho kami? Oo, tayong lahat. Para hindi na kailangan pang gumawa ng masama ng ating inyo. Maitaguyod lamang tayo. Oh, best friend, ito magiging kwarto mo paglipat mo rito sa bahay ko. Nilinis ko na to. Salamat, Rachel. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Eh, talaga bang tuloy na yung pag-alis mo kinamang nato? Oo. Hindi pa rin ako kinakausap ni Glenn eh. Galit pa rin sila sa akin. Si tatay Nato lang ang kumakausap sa akin. Dahil yun sa nauunawaan ka niya. Mahal ko sila, Rachel. Itinuring ko na silang pamilya ko. At napakasakit sa loob ko. Ang gagawin kong pag-alis doon. Ay, sana naman mabuksan na isip niya na Glenn at Myla. Maunawaan nilang labag talaga sa loob mo ang pagpasok sa trabahong yun. Tatay Nato, saan niyo po dadalhin ng mga balot at itlog na maalat na yan? Ito, ititinda ko sa harap ng bahay natin, anak. Ho? Bakit po? Para kahit papano, kumita ako. Makatulong sa mga gastusin dito sa bahay. Malakas na naman ako eh. Ikaw lang itong ayaw akong pagtrabahuin eh. At ako naman ate, Oh, magtatrabaho na rin. Natanggap akong call center representative sa isang kumpanya na malapit lang sa school ko. pati ikaw? Magtatrabaho, Glenn? Oo ate, para hindi mo na problemahin ang pag-aaral ko at na makatulong din ako sa mga gastusin dito. Ate, ako rin. May trabaho na. Natanggap akong encoder. Magtutulong-tulong kami, anak. Upang hindi mo na kailangang isakripisyo ang sarili mo. Maitaguyod lamang kami. Tatay Nato. Ate, sorry sa masasakit na sinabi namin sa'yo. Nabigla lang kami. Ngayon, nauunawaan ka na namin. Mahal na mahal ka namin ate Olive. Kaya gusto namin makapagbagong buhay ka. Sana sundin mo ang pakiusap namin. Salamat sa Diyos. At hindi na kayo galit sa akin. At salamat din sa inyo lahat. Mahal na mahal ko rin kayo. Hayaan ninyo. Ngayon, sisimulan ko na ang pagbabagong buhay. Huwag nating ipagkait ang ating pagmamahal sa taong nagsisisi at nagbabago. Pagkat kahit ang Panginoong Diyos, sila ay binibigyan ng pagkakataon, muling inaalalayan sa Kanyang. Hindi ako bakla, Romel. Ayoko lang masirang pamilya mo at mapahama ka. Kaya ako yung ginawa. Kaibigan lang kita. Kaya wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Siguro, ikaw din ang dahilan ng paglayo ni Lilian, no? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong matapos mahulog sa pagkakamali ay nagsisikap na magpakabuti. Ginagamit ang kanilang buhay sa pagliligtas sa kanilang kapwa sa tiyak na kapahamakan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Oscar sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, Sir Oscar, dumating kayo. May usapan tayo, di ba? Kaya nagpunta ako rito sa bahay nyo. Ano, hindi mo ba ako patutuloyin? Tuloy po kayo. Teka, eto, yung pangako ko sa'yo.
Sobre. At ang kapal. Sa lamang pera niyan, makapagpapatayo ka na ng maliit na business na maaari mo mapagkakitaan. Mabubuhay na kayo ng dalawa mong kapatid. Salamat po, Sir Oscar. Ayaw ko naman po talaga sa trabaho yun. Napilitan lang po ako para mabuhay ko ang mga kapatid ko. Oo, pero ngayon, mabubuhay na kayo ng maayos kahit hindi mo ibenta ang sarili mo. Ito pa nga palang isang gusto kong ibigay sa'yo. Ano po ito, Sir Oscar? Educational plan yan para sa mga kapatid mo. Para makapag-aral sila hanggang kolehiyo. Totoo po? Oo, sabi. Basta, magbagong buhay ka na, ha? At layuan mo ng kaibigan ko. Napakabuti po ninyo, sir. Ngayon lang po ako nakatagpo ng katulad ninyo. At pangako po, tutupad ako sa usapan natin. At higit sa lahat, magbabagong buhay na po ako. Maraming salamat po. Oh, anong himala? At maaga kang uuwi ngayon, Romel. Wala na akong pupuntahan eh. Wala na si Lily sa inuupahan niyang apartment. Umalis? Hiwalay na kayo? Umalis nang walang paalam. Hindi naman kami nag-aaway. Kaya nga nagtataka ako kung bakit niya ginawa yun. Wala bang bilin sa'yo? Wala, Oscar. Ang sabi lang sa kapitbahay nila, magbabagong buhay na raw siya. Sana raw gawin ko na rin yun. Akalain mo yun? Pinagsabihan ako ng ganun? Mabuti, tumupad si Lily sa usapan namin. Bahala nga siya sa buhay niya. Sino bang tinakot niya? Marami yata akong pwedeng ipalit sa kanya. Romel, bakit nga kasi hindi mo pa itigil ang pambababae mo? Para naman maging masaya na si Glenda. Oscar, masaya si Glenda. Dahil kahit may mga babae ko, hindi ko naman siya iniiwan. Tumitikim lang naman ako ng ibang putahe. Ang sarap ng ulam natin. Busog na busog ako. Ang dami mo ngang nakain eh. Pati ang mga anak natin, ginanahan din kumain dahil kasabay ka namin. Matagal na nga palang hindi ako naghahaponan dito. Kaya sobra kong namiss ang luto mo. Masaya ako sa sinabi mo, Romel. Sana, simula na ito ng lagi mong pagdi-dinner dito sa bahay. Sana, simula na ito ng pagbabago mo. Sige na, Oscar. Sumama ka na. Nang malibang ka naman. Hindi yung lagi ka na lang narito sa malaki mong bahay. Pumapasok din naman ako sa office natin, ha. Kaya nalilibang pa rin ako. Pero pare, iba ang sayang maibibigay sa'yo ng mga magagandang babae sa pupuntahan nating bar. Sumama ka na. Hindi naman malalaman ng asawa mo dahil nasa ibang bansa sila. Pasensya ka na, pare, pero sawa na talaga ako dyan, eh. Ang gusto ko ngayon, gamitin ang buhay ko sa mga makabuluhang gawain. Ang labo mo naman. Mula nang magbalik bayan ka dito at kunin mo akong assistant sa office mo, madalas ko nang naririnig sa'yo yan. Hindi ko naman malaman kung bakit nagbabanal-banalan ka. Pare, tao sa pusong sinabi ko. O siya, sige. Kung ayaw mo, bahala ka. Basta ako, tuloy pa rin ang ligaya ko. Pwede bang iwan mo ng bisyong yan? Huwag mo nang hintayin mapahama ka pa bago magbago. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.
Akala ko hindi ka na darating eh. Hindi pwede yun, Eva. Nangako yata ako sa'yo. At saka, kulang ang araw ko pag hindi kita nakasama. Talaga lang ha? Ilan na ba kaming sinabihan mo ng ganyan? Ikaw lang. Sa'yo lang talaga ako naloko ng ganito. Ano? Payag ka na bang mailabas kita? Sure. If the price is right. Oh, saan ka ba galing, Glenda? Sa isang kaibigan po, Itay. Nagsisinungaling ka. Alam ko. Ayan oh. Namumugto na yung mga mata mo. Sinundan mo si Romel, ano? At natuklasan mo na may babae na naman siya. Itay. Glenda, kung hindi mo na kaya, bumitaw ka na. Handa akong tulungan kayo ng mga apo ko. Mas madalas na siyang hindi umuwi ng bahay namin ngayon, Oscar. Nasasaktan ako. Dahil alam ko, sa mga gabing hindi namin siya kasama ng mga anak namin, ay ang Eva na yon ang kapiling niya. Alam na rin pala niyan tungkol sa bagong babae ni Romel. Glenda, paano mo nalaman ang tungkol sa Eva na yun? Sinubaybayan ko si Romel. At doon ko nalaman ng lahat. Ano? Mabuti, hindi mo sila iniskandalo. Mahal na mahal ko si Romel, Oscar. At natatakot ako na kapag ginawa ko yun, baka lalo lang siyang mawala sa akin. Sa amin ng mga anak namin. Sa bagay, may katwiran ka. Oscar, kinausap kita para sana magpatulong. Alam kong hindi ka lang boss ng asawa ko. Parang kapatid ka na ni Romel eh. Oscar, please. Payuhan mo naman siya oh. Baka sakaling makinig sa'yo. Alam mo, sayang ka. Gwapo ka pa naman. Pero bading ka pala. Hindi ako bakla. Talaga? Eh, bakit mo ko inaalok ng malaking halaga? Para lang layuan ko si Romel. Teka. Baka naman may gusto ka sa akin. Well, hindi ako mahirap kausap. Lalo na kapag gwapo at mayamang katulad mo. Nagkakamali ka. Wala akong gusto sa'yo. Eh kung ganon, bakla ka nga. Sabing hindi ako bakla. Ang totoo, dati rin akong babaero. Pero nagbago na ako ngayon. At ginagawa ko ito dahil para ko na siyang kapatid. Ayoko masira ang pamilya niya at mapahamak siya. Yun lang? Look, Eva. Napahamak na ako. Kaya ang gusto ko ngayon, iligtas ang kapwa ko. Sa pagkahulog, sa kapahamakang kinahulugan ko. Now, tell me, magkano gusto mo? Sabihin mo't ibibigay ko. Basta't lumayo ka na kay Romel. At kung maaari, magbagong buhay ka na rin. Habang hindi pa huling lahat para sa'yo. Bakit mo ginawa yun, Oscar? Bakit?
Bakit binayaran mo ng malaking halaga si Eva para iwan ako? At nagsumbong pala siya sa'yo. Inabutan ko siya habang paalis sa bahay na inupahan ko para sa kanya. Kaya napilit ko siya magtapat. Sabihin mo nga, bakla ka na ba ngayon? At gusto mo ako, kaya mo ako inihiwalay kay Eva? Hindi ako bakla, Romel. Ayoko lang masira ang pamilya mo at mapahama ka. Kaya ako ginawa yun. Kaibigan lang kita! Kaya wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko! Siguro, ikaw din ang dahilan ng paglayo sa akin ni Lily, no? Oo, ako nga. Ano? Sinuntok mo ako. Yan ang bagay sa'yo. Pakilimero ka kasi! Nakikialam ako dahil ayokong mangyari sa iyong naganap sa akin. Romel, may sakit akong nakakahawa. Nakuha ko dahil sa pambababae ko sa ibang bansa. Anong ibig mong sabihin? May AIDS ako. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo, Romel. Walang dahilan para magsinungaling ako sa'yo. Yun ang dahilan. Kaya iniwan ako ng pamilya ko. Kaya nag-iisa akong namumuhay ngayon dito sa Pilipinas. Ilang linggo nang nakalilipas nang uli kami mag-usap ni Romel at malaman niyang tunay kong kalagayan. Nung araw din yun, bigla siyang umalis. Hindi ko alam kung galit pa rin siya sa akin. Pero sana naunawaan niya ako. Sana naunawaan niya kung bakit ganun na lang ang pagsisikap ko na mailayo siya sa tukso. O Diyos ko, sana po sa pamamagitan ng ginawa ko nakatulong ako sa aking kaibigan. Sana kahit papano makapaglinis po ako sa aking karamihan. At sana mapatawad mo po ako. Romel, Glenda, Nasabi sa akin ni Romel na ilang linggo ka nang hindi nagre-report sa office. May sakit ka raw. Kaya sumama ako sa pagdalaw niya sa'yo. Sinabi sa akin ng sekretary mo ang pagkakasakit mo. Kaya narito kami ngayon. salamat sa inyo. Kami ang dapat magpasalamat sa'yo, Oscar. Dahil sa pagmamalasakit mo, hindi tuluyang nawasak ang pamilya namin. Higit akong dapat magpasalamat sa iyo. Dahil iniligtas mo ako sa kapahamakan. Oscar, isa ka talagang tunay na kaibigan. Kahit sarili mong kabuhayan, ginamit mo. Mailigtas mo lang ako. At hindi ako matulad sa sinapit mo. Nang umuwi ako rito sa bansa natin, malungkot ako. Bikong-biko. Dahil nga sa pagkakaroon ko ng AIDS. At pag-iwan sa akin ng pamilya ko. Pero nang makita kita at malaman ko mga ginagawa mong paglalayaw, nakita ko sa iyong sarili ko at naipangako ko. Gagawin kong lahat para maimulat ka sa mga pagkakamali mo. At masaya ako dahil natupad ko yon sa kabila ng kalagayan ko ngayon. Salamat uli, Oscar. Pangako, hindi ka namin pababayaan. Sasamahan ka namin hanggang sa dulo. Sandali lang. Hindi pa naman ako mamamatay. Mas magiging masaya ako kung sasamahan niyo ako sa pagtulong na gagawin ko sa ating kapwa-tao para makapagdulot ng
kaluguran sa Diyos. Mapalad ang mga taong nakapagsisi at nakapagbago. Kahit sa mga huling sandali ng kanilang buhay, madarama nila ang katiwasayan ng damdamin, maging ang pagpapatawad ng Diyos sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Alan Ortega, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Babes Angeles. Special Sound Effects, Jerry Mutian. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gusto mo? Iputok ko na sa sentido mo itong baril ko. Sige, sige. Iputok mo, Toby. Para kung mapatay mo ko, tapos na rin ang mga problema mo. Ano ba hinihintay mo? Barilin mo na ako! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalagang mabuksan ang ating kakayahang magbigay at tumanggap ng pangunawa at pagmamalasakit sa ating kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Emil sa ating dulang sa kanyang panahon. Emil, nag-enroll ka pala sa criminal investigation course sa kampo. Oo, Toby. Nangihinayang kasi ko sa pagkakataon. Saka ilang buwan lang naman yun. Kaya ginawa ko ng priority sa schedule ko. Ang sa akin lang, dapat magpakahinog ka muna sa pagiging isang bagitong pulis bago ka mag-ambisyong sumabak sa investigation course. Huwag kang masyadong magmadali. Toby, hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang madagdagan ang mga kaalaman ko sa profesyon natin. Lalo na nga, pagpapatupad ng batas ang trabaho natin. Huwag mo nga akong papaniwalain yan sa mga sinasabi mo. Magpupulis ka ba kung wala kang pansariling interest sa profesyong ito? Oh, huwag ako, Emil. Basang-basa ko mga kilos mo. Huwag ako. Mainit yata ulo ni Toby nung umuwi kanina, Adela. Narinig ko kasi yung pagbabalibag niya ng mga gamit niya. Si Emil daw kasi, binwisit na naman daw ang araw niya kanina sa istasyon nila. Bakit? Ano naman ba ang ginawa ng Emil na yon? Ay, nalaman niya.
Nag-enroll daw pala sa criminal investigation course sa kampo. Kung bakit kasi nagpulis din yung lintik na Emil na yun. Ang dami namang kursong pagpipilian. Gaya-gaya nga. At malamang yung nanay niya inggitera ang nagsulsul sa kanya para magpulis din gaya ni Toby. Alam mo, ako man, noon pa nabibwisit sa maginang yan eh. Parang palagi silang may gustong patunayan na kung ano. Mga wala namang binatbat. Ang punto nga kasi ni Toby, siya mag-aanim na taon na sa serbisyo. Pero hindi siya nagtangka mag-enroll sa kursong yon. Pero tong si Emil, na mag-aapat na taon pa lang sa pagiging pulis, abay nag-aambisyon na maging investigador. Paano nga? Gusto niyang lampasan si Toby. Gusto niyang higitan para pagmalakihan niya. At ako nagigigil sa pagiging ambisyoso ng Emil na yun. Huwag na huwag siyang madadaan sa harapan ko dahil bibigwasan ko talaga siya. Tita Mercy! Naku! Tiyak na matutuwa ka sa mga lumang magazine na binili ko para sa'yo. Nandito kasi yung pictures at articles ng mga paborito mong artista noon, oh! Talaga? Talaga? Opo! Sige nga, tingnan ko nga yung mga magazine na yan. Ay, teka tita. Putlang-putla kayo ah. May masakit po ba sa inyo? Sumasakit na naman kasi ang tiyan ko, Ani. Ha? Inilabas ko ang lahat yung kinain ko. Masakit pa rin eh. Lalong sumasakit. Teka. Mabuti pa po, tita. Maupo muna kayo dito sa sofa, ha? Ikukuha ko kayo ng mainit na tubig na maiinom. Baka kasi sinisik muna kayo. Nalalabo na rin ang paningin ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na... Ay, tita! Tita Mercy! Tita! Inay, kumusta na pong pakiramdam niyo? Nawala na yung sakit ng tiyan ko, anak. Mabisa yung gamot na binigay sa akin ng doktor. Guminawa ng pakiramdam ko. Pero sana, Nay, kapag may masama kang nararamdaman, sabihin mo kagad para maipagamot ko kayo. Ayoko kasi na nag-aalala ka pa eh. Lalo na ngayon, magsisimula na yung klase mo sa kampo. Baka hindi na po ako tumuloy. Marami pa namang pagkakataon. Hindi ko kayo pwedeng iwan na may sakit. Abe, naka-enroll ka na eh. Kaya ituloy mo na yung pag-aaral mo. Naku anak, mahalaga rin sa akin ang iyong mga prioridad. Kaya dapat lang na paglaanan mong mga yun ng pagsisikap at oras. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong aking sarili. Ani! Hoy! Apo! Kanino mo dadalhin niya isang platong pansit na yan, ha? Ay, kay Tita Mercy po, Nay. Ano? Para po makatikim naman siya nitong handa ko sa birthday ko. At saka para masilip po na rin po siya. Nag-iisa kasi siya sa bahay dahil nasa campus si Kuya Emil. Hindi! Ibalik mo sa kusina yung pansit na yan. Po? Huwag mo mabigyan-bigyan ng Mercy na yon ng kahit anong pagkain na meron dito. Hindi siya kasali sa pinaghahanap buhay natin. Maliwanag ba? Pero Nay! Pwede ba, Ani? Oo. Tigil-tigilan mo na ang pagbibigay ng simpatya sa maginang yun. Kung meron ka man dapat bigyan ng pagpapahalaga, walang iba kundi kami ng nanay mo. Baka nakakalimutan mo. Kami ang mga magulang mo. Hoy! Emil! Toby, bakit? Ano bakit? Bigay ka ba? Palabas pa lang tayo ng istasyon, tinatawag na kita. Pero hindi mo ako pinapansin. Pasensya na, Toby. Magulo kasing isip ko eh. Si Inay tumawag. Masakit daw ang tiyan niya. Kaya nagmamadali ako. Baka kailangan siyang dalhin sa ospital. Ang sabihin mo, hindi pa man, nagmamalaki ka na. Dahil kinukuha kang investigador sa headquarters. Ano? Hindi ba totoo? Nagkakamali ka. Kahit pa maging investigador ako, hindi ako pa pwedeng magmalaki kahit kanino.
Isa pa masela ng trabahong yun. Kaya lalong hindi ko dapat ipagyabang. Alam mo ba, ikaw, masyado kang pa-humble effect. Toby, Pero ang totoo, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Toby, ano ba? Na, Magkakasakit ba tayo ng walang dahilan? ano? Gusto mo? Iputok ko sa sentido mo itong baril ko. Sige, Ha? sige! Iputok mo, Toby. Para kung mapatay mo ko, tapos na ang mga problema mo. Sige! Ano pang hinihintay mo? Barilin mo na ako! Nung maliliit pa tayo, tuwang-tuwa ako pag pinanonood kitang nagtotrolly. Pangarap na pangarap ko rin kasi noon na magkaroon ng trolley. Pero wala naman kami perang pambili ni inay. Iniwan na rin kasi kami noon ni itay. Hindi na siya bumalik. Hindi ko alam. Samantalang lumalaki tayo, may mga ganong nangyayari sa ating mga pagitan. Hindi ko rin naman magawang hiramin sa yung trolley mo noon. Dahil ayokong storbohin ka sa paglalaro mo. Saka ayokong magalit ka sa akin. Ingat na ingat akong magalit ka nun sa akin dahil ang mas gusto ko, maging masaya tayong maglaro palagi noon. Aaminin ko, ang dami ko rin kasalanan sa iyo nung maliit pa tayo. Pinagdadamutan kita ng mga laruan. Madalas, sinasaktan pa kita kapag hindi mo agad nasusunod yung inuutos ko sa'yo. Sa akin, wala namang nabago sa pagpapalag ako sa iyo noon at ngayon. Magkapatid ang ating mga ama. Magkadugo tayo. Subukin man tayo ng pagkakataon pagdating ng panahon. Yung pagiging magkadugo pa rin natin ang mananaig. Sa huli, tayo pa rin ang magdadamayan. Hindi ba dapat? Dahil inabandon na sila ng kapatid ninyo, kayo ang unang dapat na tumulong sa kanila, itay. Pero hindi ko na maintindihan kung bakit galit na galit kayo sa mga narating ni Kuya Emil. Samantalang lahat naman ng yun, galing sa pagsisikap nila ni Tita Mercy. Ba't ko naman sila tutulungan? Samantalang kahit kailan, hindi naman nila hiningi ang tulong ko. Dahil naglagay kayo ng mataas na pader sa pagitan ninyo, ni na Tita Mercy at Kuya Emil. Ikay sinadya niyo yun para hindi nila kayo malapitan. Talagang ganon. Kani-kanya lang ang pagdaraos ng buhay sa mundong to. Kaya walang samaan ng loob. Itay, may early stage stomach cancer si Tita Mercy. Yun ang dahilan ng madalas na pagsakit-sakit ng tiyan niya. Kaya madalas siya ma-ospital. At ako, kahit pingilan niyo ako ng pingilan ni inay, pupunta pa rin ako sa kanila, tay. Hindi ko ipagdadamot ang anumang may tutulong ko kina Tita Mercy at Kuya Emil bilang ganti sa kabutihan din nila sa akin. Mercy? Ang ate Adela mo ito. Pwede ba akong tumuloy? Ay, Ate Adela. Ay, halika. Pumasok ka na rito sa loob. Halika. Maupo ka dyan. Ay, salamat Mercy ha. Siya nga pala, dinalang kita ng mga prutas. Oh. Nabanggit kasi sa akin ni Ani ang sitwasyon mo. Kaya naisip ko makabubuti sa iyo ang mga prutas. Ako, maraming salamat, Ate Adela. Napakaraming prutas naman nito. Ang totoo, nauna lang ako sa Kuya Simon mo sa pagpunta rito. Maya-maya lang, nandito na rin yun. Ay, talaga? Ate, pupunta rin dito si Kuya Simon. Nandito na ako, Mercy. Ay, Kuya Simon! Matagal-tagal na nga kasi akong hindi nakakapunta rito eh. Abay, gusto ko rin siyempre makakwentuhan si Emil.
Hindi ko nga matandaan kung kailan kami huling nagkausap ng pamangking ko. Ay naku, kuya. Katatawag lang nila kanina ni Toby. Magkasama raw sila magpinsan sa isang mahalagang media event. Pagkatapos daw doon bibili sila ng mga pagkain mapagsasaluhan natin dito. Dadaanan na rin daw nila si Annie sa trabaho. Aba, tama-tama pala ang pagkakatipon-tipon natin dito. Oo nga. Isang pambihira at masayang pagkikita natin ito bilang malalapit na magkakamag-anak. Toby, natatawa talaga ako rito sa trolley keychain na ibinigay mo sa akin. Pero, symbolical ito, ha? Malaking bahagi ito ng kamusmusan natin noon. Lalo na't pinatunayan natin na hanggang ngayon sa ating pagtanda na ang magpinsan ang pinakamatalik na magkaibigan, magkaramay sa anumang pagdadaanan sa buhay, maging sa panahon ng tagumpay. Siyempre, dahil nakikita natin ang mga sarili natin sa isa't isa. Maaring hindi man natin nakamit ang lahat ng bagay sa mundo, pero ang pinakamahalaga, yung isang dugong nananalitay sa ating mga ugat na walang makatutumbas na anumang bagay rito sa mundo. Wala nang bubuti pa sa paglalakbay ng magkasama ng magkakadugo tungo sa pag-angat ng kanilang mga layunin. Mas magaan ang pakiramdam sa pag-unlad ng may katuwang dahil walang patid ang liwanag ng pag-asa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng iyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lemuel, sino yan? Mga pulis, Hank. Sir, ano pong kailangan niyo sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahirap mapagbintangan sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Hank sa ating tulang sa kanyang panahon. Hi! Yula, ikaw pala. Uy, Opo ka. nabasa ko na yung sulat mo, ha? Ang cute naman. At saka ang sweet ng nakalagay. Pero, hindi ko lubos maisip. Friendly letter lang yun. Mamaya kita re-replyan. Matutuwa ako sa i-reply ko. Mabuti naman nagustuhan mo yung way ko ng pag-reach out sa'yo. Old school pero
tago sa puso. Tomo! Ano? Hindi ka naman natatakot sa akin? Hindi naman ako natatakot eh. Kinakabahan lang. Buti nga nag-improve ka na eh. Hindi tulad nung dati na saksakan ka ng torpe. Iba talaga pag si Limuel ang mentor mo. Hank, talaga bang friendly letter lang yung sulat mo? Mukha naman love letter na yun, ha? Oh, bakit nagtamimi ka na naman? Yung letter na yun kasi, Kasi ano? As in love letter talaga. Oo, love letter ka intensyon ko, pero kasi, nahihiya ako eh. Kasi baka, kung ano na lang ang isipin mo, kaya nauwi na lang yun sa friendly letter. So, may gusto ka nga sa akin. Ano? Easy lang. Huwag kang kabahan, Hank. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka mahiya na sabihin yun. Kung mahal mo ako, pagmamalaki mo yun. Hindi mo kahihiya. Ano? In love ka ba sa akin? Ha? Hank, bakit malungkot ka? Lemuel, palagi na lang ako sinusumpong ng hiya pagdating kay Yula. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na mahal ko siya. Pero alam kong nakakahalata na siya sa totoo mong nararamdaman para sa kanya. Pero siyempre, iba pa rin yung nanggaling mismo sa bibig ko. Naiisa ko. Hindi ako nakaporma kay Yula. Gusto mong sabihin na sa kanya ngayon? Asin na yung gabi. Oo. Total, sa kabilang kali lang naman ang bahay nila eh. Baka tulog na siya sa mga oras na Hindi, ito. alas 9 pa lang oh. Siguradong gising pa yun. Baka nanonood pa nga siya ng mga teleseries sa mga oras na ito eh. Pwede na yung gamit mo. Tara, sumama ka sa akin. Hindi tayo uuwi ng bahay hanggat hindi mo nasasabi kay Yula na mahal mo siya. Limel, sarado na po ang bahay. Kaya nga tayo pupunta dito sa likod bahay eh. Baka nandun si Yula. Oh, nandito tayo. Oh, ayun si Yula oh. Natatanaw ko. Naghuhugas siya ng pinggan. Buti na lang talaga. At walang bakod ang bahay nila. Teka, lapitan natin. Psst, Yula! Yula! Ayan na si Yula. Lumabas at palapit sa atin. Uy! Ay, Ginagawa niyo dyan? wala lang. Napabisita lang. Meron kasing gustong sabihin sa itong si Hank eh. Talaga? Ano yun, Hank? Yula, Ano? aamin ako sa'yo. Na? May gusto ko sa'yo. Matagal ko na alam yun eh. Pwede ba kita maging Ano? Hank, hindi yan ang tinuro ko sa'yo. Ano ba? Gusto mo maging... Gusto mo ako maging girlfriend? Ganon? Oo, yun ang sasabihin ko. Naku po. Pwede ba? Ha? Oo naman. Pwede mo ako maging girlfriend. Aminin ko rin sa'yo. Gusto rin kita eh. Naghihintay nga lang ako na ikaw yung unang magsabi sa akin na gusto mo din ako. Talaga? Oo. Kung ganun, girlfriend na kita, ha? Sure. Ang bilis nyo ha. Ang ine-expect ko, magliligawan pa kayong dalawa. Pero sige, maganda yan. At least walang kahirap-hirap. Ngayon girlfriend na kita, Yula. Ipinapangako ko, magiging mabuti akong boyfriend sa'yo. Talaga? Hindi ko sasayangin ang tiwala at pagmamahal mo sa akin.
Guys, nagugutom na ba kayo? Gutom na kasi ako eh. Tara, pasok na tayo sa kantin. Nagugutom na rin ako. Tara, sabay-sabay na tayong pumasok sa loob. Yula? Baka naman pwedeng hawakan kong Alin? kamay mo. Kung okay lang sa'yo. Okay, sure, pwede. Paig naman ako na mag-holding hands tayo. Ay, ang sweet naman. Tara, pumasok na tayo sa loob. Ha? Ay, Ay, naku. ma? Si Aling, ano yun? Yula. Good afternoon po. Ma'am Fulgencio. Hoy, Mr. Inigo. Bakit hawak-hawak mo ang kamay ng anak ko, ha? Ha? Anong ay? Teka, may relasyon ba kayo ng anak ko? Ay, naku. Ma'am, wala po. Magkaibigan lang po sila ni Yula. Miss Abasible, huwag ka magsinungaling. Ma, talaga wala kaming relasyon ni Hank. Maniwala kayo sa akin. Ay, aray ko! Nakanipit naman ang pagkakahawak niyo eh. Sumama ka sa akin, ha? Mag-uusap tayong dalawa. At ikaw, Mr. Inigo, huwag mong mahawak-hawakan ang anak ko. Kapag nakita pa kita ulit, sigurado, mananagot kayo sa akin. Maliwanag ba? Hank, dito mo na lang ako hatid. Sigurado ka? Madilim at walang street light ang daan pauwi sa inyo. Nakakatakot kung mag-isa ka lang uuwi ng bahay nyo. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko namang umuwi kahit madilim yung kalsada. Tsaka, mas natatakot ako eh. Pag na-discover ni Mama na may relasyon pa rin tayo. Naintindihan ko. Sige, mag-iingat ka pa uwi, ha? Mag-iingat ako. Ikaw rin, ha? I love you, Hank. Mahal din kita, Yula. Ikaw ang pinakamagandang blessing sa akin ng Diyos. Maraming salamat. At akong pinili mong mahalin. Yula! Yula! Oh, Diyos ko. Panaginip lang pala. Pero nakakatakot yung panaginip kong yun. Kumusta na kaya si Yula? Teka, matawagan nga siya. The number you have dialed is either unattended or Can't be reach ang cellphone. Oh, Diyos ko. Nakauwi kaya ng ligtas si Yula kagabi. Si Mengay tumatawag. Bakit kaya? Hello? Hello? Hank, alam mo na ba yung balita? Anong balita? Si Yula, Hank! Natagpo ang patay sa creek ang girlfriend mo kaninang umaga! Ano sabi mo? Si Yula! Patay na! Hank, alam ko nararamdaman mo. Gusto mong pumunta sa buro ni Yula pero dadalawang isip ka. Kasi ayaw sa'yo ng mama niya. Pero alam mo, Hank, may malaki ka pang problema eh. Ano ibig mo sabihin? Maraming mga kaklase natin ang nakakita na ikaw ang huling kasama ni Yula. Bukod sa 2 araw ka nang hindi pumapasok sa school natin, simula nang mamatay ang girlfriend mo. May narinig akong usap-usapan na ikaw ang pangunahing suspect sa pagkakapatay kay Yula. Ano? Oo. Limbal, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Yula. Sandali, Hank. May kumakatok sa pinto. Sisilipin ko lang kung sino. Ay, Pasensya na sa abala. Sino yan, Limbal? Hank, mga pulis eh. Sir, ano pong kailangan sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan.
Tungkol sa pagkamatay ng biktimang si Yula Fulgencio. Sige po, sir. Sasama ako sa inyo. Hank, kumusta ka na dito? Naiinip ka ako, Lemuel. Gusto ko na lumabas ng kulungan. Kailan daw pa ako makakalabas dito? Tatapatin na kita. Mukhang matatagalan ka pa bago makalabas ng kulungan. Ikaw lang kasi yung prime suspect sa pagkamatay ni Yule. Alam niyo namang hindi ko magagawa yun kay Yula. Mahal na mahal ko siya. At saka wala akong masamang motibo. Francisco, may bisita ka. Sita ka rin. Mrs. Fulgencio, Hindi ka pa rin maaamin sa mga kasalanan mo? wala po akong kasalanan. Hindi ko po magagawang pumatay ng tao. At lalong hindi ko po magagawang saktan si Yula. Mahal na mahal ko pong anak ninyo. Sa palagay mo, maniniwala ako sa iyo? Opo, dahil yun po ang totoo. Sinungaling! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang kaisa-isa kong anak! Ilang beses ko hubang sasabihin sa inyo na hindi ako ang pumatay sa anak ninyo. Maniwala kayo sa akin. Handa ko pong patunayan sa inyo na inosente ako. Ma'am, alam ko po nararamdaman nyo. Pero wag po sana tayo magpadalos-dalos ng emosyon. Hayaan muna natin gumulong ang investigasyon. At naniniwala akong walang kinalaman ng pinsan ko sa pagkamatay ng anak nyo. Hindi ako papayag na hindi ko makamit ang hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Kung ikaw man ang pumatay sa anak ko, sinisiguro ko sa iyo, Hank, hindi ako titigil hanggat hindi ka nabubulok sa bilangguan! Francisco, laya ka na. Laya na po ako, sir. Bakit? Sumuko na yung totoong pumatay kay Yula Francisco. Alam na to ng pamilya ng girlfriend mo at naroon sila sa presinto sa Maynila para kumprontahin yung suspect. Ganun ba? Sino ko bang pumatay si girlfriend ko? Ayon sa investigasyon, tiyuhin ng biktima na lulong sa alak ang pumatay sa kanya. Oh, malaya ka na. Salamat po, sir. At nalinis na nila pangalan ko. At nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ng girlfriend ko. Gaano man katagal o gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan dahil sa kawalan ng hustisya, palagi mo lang tatandaan na lalabas at lalabas din ang katotohanan sa takdang panahon, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Theo Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.